Good day po mga ka-worship team, mga church musicians. Ito si Kuya JM nyo. At sa video nito ay tuturo ko po kung paano gamitin ang JM Lineup Creator Tool para matulungan kayo sa inyong mga lineup, sa mga arrangement ninyo. Kung gusto nyo customize yan, pwede. At pwede nyo i-share siya as PDF file para i-print or para sa mobile para ma-view nyo agad. So, let's get it on na. Start na tayo. So, bago nyo magamit yan, syempre, kailangan mag-sign up tayo as a free user based dito sa ating slide. Type or copy and paste this link to your browser, jmlineupcreator.online. So, punta tayo ngayon sa ating browser, jmlineupcreator.online. Press enter. Alright, nandito na po tayo sa homepage para makapag-sign up tayo. Kung first timer kayo magsa-sign up, click nyo lang itong sign up at type nyo dito yung inyong nickname. Sa akin po Kuya JM, Kuya JM. At tayo maglagay ng ating email. Ito po lalagay ko na yung email ko. Yan, at syempre password. Kung tapos nyo na lahat, sign up with email. Click. Okay, successfully signed up. What's new? October 12, 2024. Ito po yung mga update na nagawa ko para sa app na to. Pero sa mga susunod pang mga araw, maglalagay pa tayo dyan ng extra features para mas maging intuitive yung ating web app. So, got it? Thanks. Click nyo lang yan. So, ito na po yung pag naka-sign in ka na sa iyong account. Yan na yung makikita nyo. Balik tayo sa ating slide. Writing your first line of chords in 2 easy steps. So, magsa-start na tayo mag-write ng ating line of chords. Kung paano tayo mag-start gumawa niyan, ayan, click nyo lang itong create a new song. Ayan. Kung mapapansin nyo po, may dalawang window dito. Yung first window, lyrics and chords editor. At yung pangalawa, formatted song preview. Dito po sa window na ito, dito nyo ipoprogram yung mga lyrics and chords. Para dito po siya mag-show up sa kanan. Para po siyang programming, pero napaka-easy lang po yan. So, sundan nyo lang po kung ano yung mga gagawin ko dito para matutunan natin mabilis. So, yung pre-written song na yan, delete lang muna natin. Demo lang po siya. Para sa example natin, ito ang napili ko pong awit. Ito po. With a beautiful name, lyrics. Ito po yun. Palagay ko po hindi nyo alam yan. Wala pa nakakaalam nito kahit si joke lang po. Ayan, magsisimula na tayong sulat ng ating first song. Bago lahat, syempre, lagyan natin to ng title. What a beautiful name by Hillsong. At copy natin yan syempre dito dahil itong lalabas sa ating PDF. A beautiful name. Right? Yan ang title. At so ang song na to, wala po siyang intro. Pero gagawin natin sa example na ito ay lalagyan natin siya ng intro for the sake of this tutorial. Now, magra-write na tayo dito, intro. Okay, press enter po para sa next line na natin isulat yung ating intro chords. Magiging generous po tayo sa spacing, no problem po yan. Since ito ay QFD at wala siyang intro chords, lalagyan po natin ng intro chords. Okay, step 1, press the right chord button. Yan. And write your desired chord accordingly. Write a chord, press mo yan, at type mo D.
Ayan, capital D, andun. Meron capital D dito. Next, press the quick jump button to write the next chord. O yan. Second step, press mo tong quick jump. Ayun, may auto spacing po siya para i-write nyo na yung second chord niyo. Write a chord ulit. Paulit-ulitin lang po natin steps na to. D ulit, quick jump para sa next chord. Write a chord. G naman ito, quick jump para sa next chord. Ito ay B minor, quick jump para sa next chord. Write na chord ulit, A. So, kompleto na ang intro chords natin. Kung mapapansin nyo po, nasa baba ito. Ba't ganun? Kuya Jem, bakit ganyan? Parang hindi naman okay yan. May purpose po yan kung bakit ganyan. At tatalakayin natin yan sa further part ng video na ito. Para maayos nyo po yan, click nyo lang itong auto align, of course. Yung, ayos na po. Yung first line of chords natin, nasulat na natin. So, tapos na tayo dito, no? So, next slide. Oh, ayan, sabi, congrats, you've mastered writing your first line of chords. Next slide. Oh, ito na po. Writing lyrics and chords together. Alright. So, andito yung cursor natin. Press enter para sa next line na tayo magsulat ng lyrics. Pro tip, enable smart chord spacing when writing lyrics and chords. Since magra-write na tayo ng lyrics and chords magkasama, enable natin tong smart spacing. Okay, enable ko na yan. What's the purpose? Para po hindi na tayo mag-spacing manually. Pag naka-on po yan, isang space mo lang, meron agad 3 spaces na automatic. Para yung distance ng mga chords nyo, maganda naman. Hindi yung sobrang dikit. Alam nyo po yan. So, ayan na. Tayo magsulat na ng verse. Verse. Ayan. Lagi pong next line nyo isusulat yung lyrics ng verse, ha? Ngayon, copy na natin itong part na to. Ito ay verse 1. Yan. Na-paste na po natin itong part na to ng verse. At syempre, smart spacing, naka-on na yan. Write the lyrics or song line as it is. Since, ayan, written na, na-paste na natin. So, okay na po. Precise placing of chords as demonstrated. So, i-demo ko sa inyo kung paano siya susulatan ng napakadali lang po, susulatan ng chord. Then, D yan. Dito sa part na to, D. Write a chord, key of D. Yan, ayun, may D na agad doon. Since naka-smart spacing tayo, tignan nyo po yung cursor. Ayan, nagpunta ako dyan sa gitna. Isang space nyo lang dyan. Pindutin nyo yung space. O, diba? So, sa kantang to, yung D chord mo nang unang ipi-play bago papasok dito sa lyric na ito, sa lyric line na ito. So, sabihin ko po sa inyo, kada gagawin ko, bibigkasin ko po. Sundan nyo na lang ako. D. Dito po may D rin dyan. Write a chord. Type D. Bam! One with God. G. Dito po precise. Kung gusto nyo sa taas ng O, yan, sa taas ng O ang G. Write a chord. G. Bam! Ando na siya. Sa taas din ng O, yung B minor. Press mo yung write a chord. B minor. Bam! High. Dito may A yan. Write a chord. Bam! Since alam ko po, sasabihin ng iba B minor yan, pero D pa rin yan since yan ang chord doon sa verse. Wala po tayong basagan ng trip, ha? Joke lang po. Pero sa akin po, ito ay D. So, lalagyan nyo na syempre ng chord yan. D. Right chord, D. O, syempre ho, hindi yan dapat i-play ng magsabay. Lagyan nyo ng space dito.
Okay? Your hidden glory and create. O, lagyan nyo nandun dyan dahil may di pa dyan. Now, hindi sa taas ng E, yung G, right chord, G, U, dito, right chord, B minor, dito ay A, right chord, A. So, natapos na natin ng verse. See? Napaka-easy po i-program yung lyrics and chords sa window na ito. At itong kalalabasan niya. Yan. Diba po ang ganda? Sige, continue tayo isulat ang chorus. Okay. Copy natin to. Siyempre, lagyan mo dito chorus. Chorus. O, press enter and paste mo yung chorus lyrics. Kuya JM, hindi ko na makita yung lyrics. Paano ba yan? Ang hirap naman yun, hindi ko na makita yung lyrics. Diyan na po papasok ang 2-column view. O, di ba? Kinilig ko po. Automatic po siya na mag-auto-populate po dito para siyempre meron kang field of view na makikita mo yung mga lyrics. Alright. Automatic po yan. Kung paano nyo po binabasa ang Bible, dito yung kumbaga dito yung mga verses, ang continuation niya dito. So, automatic po yan na nagpo-populate as you type. Hindi po kayo mawawalan ng field of view sa lyrics and chords. Promise po. Okay. Sulat na natin ang chorus. What a beautiful name it is. Ayan. Dito may D. D. Ayun. What a beautiful name it is. Right chord. A. The name of G. Dito, B minor, right chord. B minor. See? May B minor doon. Yes, Christ. May A dito, right chord. A. King, right chord. G. What a beautiful name it is. Right chord. Ito ay slash chord. D over F sharp. Paano po yung D over F sharp? Easy po. Yung gitara naka D, yung bass guitar naka F sharp. Or yung piano, keyboard naka D, at yung bass guitar naka F sharp. Gets niyo po? Yan po ang slash chord. Nothing compares to this. A yan. Right chord. A. Type mo A. What a beautiful name it is. B minor na yan. Right chord. B minor. The name A. Right chord. A. G. Jesus. Right chord. G. So, ganyan lang po siya kadali mga ka-music team. Punta na tayo. Precise. So, ayan. Na-demonstrate ko po sa inyo kung paano nyo precisely mailalagay ang chord. Kung gusto nyo siya sa, sabihin natin dito sa the word. Yan. Sa word, gusto nyo ilagay ang key of D sa taas ng O. Yung cursor nyo, lagay nyo lang dyan sa tabing-tabi ng O. At right na chord. G. Bam. Ayun. Precise yung lagay nyo ng chord na yan. So, talagang mako-customize nyo into your liking itong sinusulat nyong kanta. Alright, balik tayo sa slide. Next slide. Kudos to you. You've now learned all the basics to use the Lineup Creator Web. Congratulations! Nasulat mo na ang inyong unang kanta. Ano na ang susunod? So, ang susunod po ay syempre, susulat na natin yung buong kanta. Ang susunod po dito sa chorus syempre ay verse 2. You didn't want heaven without us. So, sundan nyo lang po yung gagawin ko para mas masanay po kayong gamitin itong web app na to. So, next ay verse 2. Ayan po yung cursor ha. Yan, press enter para sa next line. At type po natin verse 2. Verse 2. Press enter ulit para next line at i-paste ang verse 2. Ayan.
See? Nag-auto-populate po. So, hindi kayo malilito po. Kumbaga, ulitin ko lang, para siyang Bible verses dito at ang continuation dito. Right? So, yan. Susulat ko na po yung chords nitong verse 2. Bibigkasin ko na lang kung ano yung ginagawa ko. Yan, sa unahan ng Y, write a chord, D. Lagyan mo ng space dito. Yung, kita nyo may space na doon. Hindi siya dikit. You didn't wanna run without D. Write a chord, type D. So write a chord, G. He, heaven, write a chord, B minor, down, write a chord, A. Dito sa B minor po yan, write a chord, B minor. At syempre, ayan ang cursor, lagyan mo ng space para hindi sila magkadikit. The scene was great. So, ito pa po. Kita nyo yan. Dito, napunta na siya sa second line. Itong greater. So, maging generous po tayo sa spacing. Itong your love was greater. Lagay nyo yung cursor dyan at press enter. Ayan. Para generous tayo sa spacing. Hindi mapuputol yung ano natin. Alright? Dito A po yan. A over C sharp. Ito ay slash chord. A over C sharp. So, ulitin ko po ang slash chord. Itong nakikita nyong C sharp, yan po ay ang bass. Ano ba yung nangyari sa biryani? Sorry po mga ka-worship team, medyo na-interrupt tayo ng aking wifi. Pero balik na tayo dun sa ating pinag-aaralan. So, going back, slash chord po, paano po i-play yan? Kay A, magiging root note mo, bass note ay C sharp on top of the A chord. Medyo mahirap yan gawin sa gitara, madali yan sa keyboard. So, ang gagawin nyo na lang as worship team, syempre, iba't iba kayo ng instruments. C sharp note ang gagawin ni bass, while ang gitara at keyboard ay key of A. So, gets nyo na ang slash chord po ang tawag dyan. Right? Oh, sige, continue na natin sulat ng tapusin ng ating verse 2. It's greater, greater, write a chord, D, one could say, G, write a chord, G, write a chord, E minor, now, A po yan, write a chord, A. So, since may chorus na tayo, copy na lang natin yan din eh. O yan, yan ang cursor mo, next line mo na, press enter, next line, para paste natin ang chorus. So, ayan po, gawin natin chorus 2 ito para alam natin pangalawang chorus ng ating piniplay. Itong part na to, inuulit po yan sa pangalawang chorus. So, paste natin yan. At meron itong parang interlude na instrumental. Sulat ko rin yung chords na to. So, instrumental slash interlude. Press enter. A few moments later. So, susulat na po natin yung chords ng pre-bridge dito sa instrumental slash interlude. So, write a chord. Click nyo yan. Ito ay key of G. Quick jump para sa next chord. Write a chord again. Type A. Ulit-ulit lang po. Quick jump. Write a chord. B minor. Quick jump. Write a chord. F sharp minor. Quick jump. Write a chord ulit. Dito po,
pwede nyong i-type na 2 times, 2x. Andyan na po siya sa baba. Huwag kayong mag-alala po ayun po, kung nakikita nyo po naka 2 column view na tayo. So, mag-scroll man kayo, ayan, kita nyo pa rin po yan, yung itong editing window at itong formatted song preview. Gusto nyo mag-jump sa pinakataas, scroll top, yan, click nyo lang itong button na to. At ganun din naman kung gusto nyo sa bottom, ayan, click nyo lang. May masabi lang, bakit ba? Joke lang po. So, balik tayo dun sa ginagawa natin. Kung napapansin nyo po, itong 2x ay nakababa. Click nyo lang po itong auto-align. Ang sabi po dyan, add a space after this chord to align it properly. So, ang ginagawa nitong auto-align, nag-add lang siya ng space dito. Yan, para ma-align ng maayos. Click nyo yan. Oh, solved. Ayun po, bakit po ba may ganun? Yang mga pulang yan, mga pulang characters na yan, ay nakaprogram na matatranspose mo siya pag pinindot mo ang alinman dito sa mga to. Gets nyo na po? Alright. So, yan. Fix na natin to ulit. Itong 2x na yan. So, ayan. Sa part na to, tatapusin ko na lang po yung kanta para hindi na kayo mainip. At next gagawin natin, tuturo ko sa inyo syempre kung paano po siya i-export as PDF para sa desktop at para sa mobile. Kung mapapansin nyo po, naka 2 column view tayo. Ito po ay para sa desktop. So pag sa mobile, tuturo ko rin sa inyo mamaya in just a bit po. So, ipa-fast forward ko na lang ito para hindi na po kayo mainip. Okay? So, ayan po. At last, natapos na natin isulat ang song na ito. Hanggang dulo po siya. Now, it's time na tuturo ko sa inyo kung paano nyo siya i-export as PDF. May dalawa po tayong PDF na versions. Isa para sa desktop computer, isa para sa mobile. So, unahin muna natin yung desktop. Since nandito na tayo sa 2 column view, yan na po ang desktop version ng PDF. So, ayan po. Pag in-export nyo po ito as PDF, itong page na to hanggang dito, second, third. So, 3 pages po ang magiging PDF na i-export. So, pag desktop po, dapat naka 2 column view kayo at ito ang inyong pipindutin. Download PDF standard. Ito po ang ida-download niyan. Yan. Hanggang dyan. So, i-download na po natin yung PDF para sa desktop. Alright. Ayan na po siya. So, ito po, pwede nyo siyang i-view sa inyong browser. Ayan po, makikita ninyo na naka-format na siya. Siyempre, pwede nyo po siyang i-print sa bond paper, sa A4 size na paper, para pwede nyo siyang gawing handouts pag meron kayong practice. Share nyo na lang sa tapos photocopy nyo para hindi masyadong sayang ang ink. Pero sayang talaga, sayang din ang papel. So, kung ayaw nyo naman niya magganyan, sayang-sayang ng papel tsaka ink, pwede naman tayong gumamit ng mobile view. Yan. So, pag i-export nyo po ito in mobile view, pindutin nyo po yung 1 column view. Iyon. Kung mapapansin nyo po, isang buong page yan na napakahaba. So, pag naka 1 column view na kayo, pwede nyo nang i-download itong mobile version. Ayan. Dina-download na natin. So, pag binyo nyo yan, dito sa desktop, syempre,
ano yan, ayun, mahaba siya, no? Pwede nyo i-share yung file na yan sa inyong mga PowerShip team para i-view na lang nila sa mobile nila para tipid kayo sa papel, tipid kayo sa ink. Actually, pwede nyo ring i-view yung desktop version sa mobile. It depends kung anong preferred nyo na version. So, naturo ko na sa inyo ang desktop tsaka mobile PDF format, yung mga versions na ito. Next ay kung paano natin itatranspose from key of D into any chord that you want. So, makita nyo po dito, quick transpose to key of D. Ibig sabihin, na-detect niya na in key of D ang song na ito. But, hindi po siya laging accurate. Halimbawa po, may isang kanta na nasa key of D, pero ang makikita mo dito sa intro chords ay B minor agad, F sharp minor, A, ganyan. Sa ibang video natin pwedeng pag-usapan yung music theory na yan. Pero, for now, madali lang po siya itatranspose. So, key of D, gusto ko siya sa key of E. Kasi mababa ang boses ko pag sa D. So, click nyo lang po yung E para matranspose lahat. Ayan ho. Na-transpose na from D into E yung song na ito. At pwede nyo uli siyang export para ma-practice nyo na. Oo, di ba? Ayan po. Kung ayaw nyo naman ng E, medyo mabababa pa rin ng konti, edi yan, i-transpose nyo po sa F. O, ayan po. Automatic matatranspose na siya doon sa desired key chord na gusto nyo. Desired na nga, gusto pa. Ba yan? Alright. And so on and so forth. G and po. Magiging G ang kanyang chords. A. Magiging A ang kanyang chords. At B. Yan. C. So, napaka-powerful po ng tool na to. Pag na-master nyo po ito ay kumbaga wala kayong pahinga kasi sa inyo aasa sila. Yung worship team nyo sa inyo aasa. Pero syempre, pag inaral nyo na to, share nyo din sa kanila para hindi lang ikaw naman ang gagawa. Sila din kaya rin nilang gawin ito. So, I guess, ayan po. For now, ito muna ang naituro ni Kuya JM sa inyo, mga kaibigan. At kung meron kayong mga tanong, message nyo lang ako. Mag-leave lang kayo ng message sa comment section. At try natin na sagutin yan. Kung meron kayong mga issue na encounter ba, para try natin magawa ng paraan para maayos. Okay po ba? So, congratulations at gamitin nyo na yung web app. Para lang po ito sa desktop kasi po malawak yung working space sa desktop. Kung sa mobile nyo gagamitin ito, frustrate lang kayo. So, paalam na po. Ito lang yung Kuya JM at God bless sa inyong lahat. Sana nakatulong ako.